Gandang gabi sa bawat isa muli, night devotion tayo. At yun, ma-share ko lang tong aking jacket. God first, lagi nating unahin ang ating Panginoon sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon. Isa yun sa pinakamahalaga bilang born again Christian at binago ng Panginoon. Yun, dito pa rin tayo sa Mangangaral chapter 3 verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi niya binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos. Mula pasimula hanggang sa wakas, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag. Wala ring dapat bawasin, gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Ulitin ko lang tong verse 13. Medyo naduduling ako ngayon. Verse 13, alam ko ring kaloob ng Diyos, ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpuguran. Okay, yun pala yun. At yun, dito na tayo sa verse 16. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y hahatulan. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti, pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Tungkol sa tao, naisip ko sila ay sinubok ng Diyos upang ipakilala ang tao ay tulad lamang ng hayop. Ang hahantungan ng tao at ng hayop ay isa. Lahat ay mamamatay, ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan, iisa ang kakawian, lahat ay buhat sa alakabok at sa alabok din uuwi. At yun, isang bagay na aking natutunan dito sa verse 11 hanggang 20. Pasensya na kayo kung ilang segundo rin akong nablangko sa aking pagbabasa kasi medyo tawag doon. Medyo malabo na sa aking paningin itong Bible ko. Yun siguro dahil sa antok na rin ako. Pagpasensyahan nyo na. Pero ang nakuha kong aral dito ay verse 11. Inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pangunawa sa ginawa ng Diyos. So, yun. Napansin niyo yung word na inangkop niya lahat ng bagay sa tamang panahon? Yun. Pag ang Panginoon ang nagtakda ng panahon, ang tamang panahon para sa iyong buhay, hindi magbabago. At yun ay nakaayon sa
tamang panahon, yung perfect timing. Sabi nga ni ChatGPT, perfect timing. Yun. Lahat tayo ay may tamang panahon. At lahat ay may proseso. Nababanggit din yun at naituturo sa amin ng aming pastor at ng aming pastora. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may proseso at kailangan nating maghintay sa tamang panahon. At yun, may mga bagay na masakit sa umpisa ng unang proseso. Paano ko ba i-explain? Yung proseso na halimbawa, paano ba? Meron kang magandang kinabukasan. Yun ay nakalaan sa tamang panahon at yun ay nasa kapanahunan. Pero kailangan mo ring dumaan sa proseso. Kailangan mo mag-aral ng mabuti, kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral, kailangan mo magsumikap sa buhay, maging madiskarte upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero lahat yun ay proseso. At isang bagay na pinakamahalaga habang tayo pinoproseso sa magandang plano ng Panginoon na nakalaan sa atin, sa magandang kinabukasan na inilaan niya sa atin, ay yung manampalataya tayo sa Kanya at magtiwala ng buong puso. Yun. Sana ay naunawa mo yung gusto kong sabihin sa bidyong ito. At kung meron kang hindi naunawaan ay malaya ka mag-comment dito sa video ko. Yun, sana ay naunawaan mo. Paano natin malalaman at paano tayo magtitiwala or paano natin masasabi sa ating sarili na tayo ay nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon sa ating buhay? Paano nga ba? Isang bagay na malalaman natin upang malaman natin na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon kung lagi tayo nagsisimba sa ating church at kung palagi tayong uma-attend sa mga activities ng church, youth fellowship, night fellowship, or devotion, fellowship, basta lahat ng activities na patungkol sa salita ng Panginoon ay masasabi natin tayo ay nagtitiwala sa Kanya at nananampalataya kung lagi tayong uma-attend at kung palagi nating binabasa itong ating Bible. At yun lamang at maraming salamat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.